Nasa linya po natin muli. Nitong nakaraan lang kasama namin ni Manong Ted, si Chairman o si Comelec Chairman George Garcia. Ukol pa rin po dito sa listahan nga ng mga contractors na posibleng nagbigay ng campaign donations dito po nitong nakaraang 2022 elections. Ang sabi ni Chairman, nung last time nakausap namin siya, forward nila yon sa HOR, hindi mo na isa sa publiko. Baka ngayon, pwede na nating malaman kung sino-sino nga ba ito. Magandang umaga po, Chairman George Garcia, Maricel Halili po, DJ Chacha. Magandang umaga po, Ma'am DJ at Ma'am Maricel. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Good morning po. Good morning, Chairman. Yun nga, nabanggit ko kanina, last time kausap namin kayo, yung naging pahayag nyo, may 31 public contractors na nagbigay nga ng donasyon sa mga national candidates nitong nakaraang 2022 elections. Pero may recent po kayong pahayag, sinasabi nyo, 3 dun sa nilabas na listahan ng Pangulo nakasali dito sa mga nakakuha ng flood control projects, pinakamalalaking contractor, yung top 15, 3 dun ang nagbigay ng campaign donations. Chairman, po pwede na po ba naming malaman kung sino po itong 3 contractors na ito? At confirmed na po ba na nung time nagbigay sila ng campaign donation, meron po silang project sa gobyerno? Ma'am DJ, alam ko po na siyempre kasama sila sa listahan ng ating Pangulo. Kaya lang po, Ma'am DJ, sana inyong ipagpapaumanhin kung bakit hindi namin marireveal sapagkat ito po'y parte ng isang investigasyon na magiging basihan ng criminal case. And therefore, ayaw namin pong i-telegraph yung pong lahat, lalo na po doon sa mga defendants na pagpapaliwanagin pa bilang parte ng tinatawag na due process. And therefore po, sinabit na naman po namin kagabi ang ating pong listahan sa House Committee on Appropriation. Yung po ay partial at sigurado pong dadami pa yon sapagkat isa-isa po namin nire-review ang lahat ng SOSE na pinail ng mga kandidato noong 2023. Again, tama po kayo, Ma'am Maricel, Ma'am DJ. Pinapakonfirm pa po natin sa DPWH kung may kontrata sila on the day ng magbigay ng donation or immediately after ng election upang makita natin yung violation sa Section 95 letter C ng Omnibus Election Code. Oo. So, bawal pa po na ibigay kung sino mga contractors ito para hindi po makompromiso yung kaso kung sakali man? Yun po ba yun, Chairman? Ayaw po natin kasi magpapal kami ng kaso later tapos madidismissan tayo dahil na-preempt namin o kaya na-prejudge yung naturang kaso. Gusto po natin maging cautious dito. Total naman po, wag po mag-alala ang sambayanan. Kino-confirm ko, tama po yung nabanggit nyo, 31 po yan. Actually nga po yung hawak ko ngayon, 34 na. At asahan nyo po hanggang Monday or Tuesday, baka po ito'y abutin pa ng mga kulang-kulang 100 yung lahat ng mga pangalan ng contractors na nagbigay sa ating pong mga kandidato. Sapagkat hindi po kami nakalimit lamang sa pangalan ng contractors kung hindi po sinasama rin natin yung mismong pangalan ng opisyal kung yan pa ang nakadeklara doon sa mismong SOSE ng mga naturang kandidato. Ang 2022 elections po ay almost 42,000 na SOSE ang tinanggap ng COMELEC. So ngayon po inuuna namin ang lahat ng national candidates mula sa presidente, vice presidente, senador, party list, at pagkatapos po yung mga district congressmen. And of course, gusto rin namin bumaba hanggang sa level ng mga local officials. Sige po. So, medyo kung inaaral pa nating maigi ngayon kung ano yung mga possible cases na posible pong maisampa, matatagalan pa bago malaman ng publiko kung sino-sino po talaga itong mga contractors na ito na nagbigay ng donasyon. Pero Ma'am DJ, ganito po ang gagawin natin. At ito po commitment ko. Once na kami nag-issue na ng mga notice to explain o yung subpoena sa mga naturang kontratista o kaya naman pangalan ng kontratista, ay kaagad po natin itong pwede nang gawing public. Kasi ibig sabihin po nun ay nakapangalap na kami ng ebidensya, matibay na ebidensya natin at hinihintay na lang natin yung pag-comply sa tinatawag na due process para mapakinggan naman. Kasi pwede po talaga sabihin sa atin, Ma'am DJ, alam na po natin ngayon yan, sasabihin, personal money ko yun at binigay ko yan in my private capacity, hindi naman bilang kontratista. Handa na rin po kami doon. Kaya lang, gusto namin pong makita, halimbawa, sige, ikaw ay nagbigay in your private capacity. At the time na nagbigay ka, wala ka pang kontrata sa pamahalaan. Pagkatapos, yung mismo binigyan mo nanalo at bigla ka na lang nagkaroon ng kontrata sa pamahalaan o doon sa mismong lugar
kung saan namamahala yung mismo nanalong kandidato. So doon pa lang, medyo matibay po yung airtight po yung magiging kaso namin. Kasi po ngayon, ayaw po natin na mabigay sa kanila yung mga possible na pwede pong lusutan kung sakasakali. Medyo nasagot nyo na yung dapat sanang itatanong ko kung kunwari ang idinahilan ng contractor ay personal donation ko ito. Oo. Chairman, para lang pong mas malinaw din sa publiko. Oo, kasi hindi naman bawal magbigay ng donasyon sa mga tatakbo. Pero ang bawal, yung nagbigay ka ng donasyon tapos meron kang proyekto sa gobyerno. Pero when it comes to personal fund, halimbawa, kung ako ang nagbigay, si Maricel Halili halimbawa ang tatakbo, magbigay ako sa kanya ng campaign funds o nagbigay ako noong 2022 galing sa personal ko kahit pa ako yung may-ari, anong loophole doon? At dahil dito sa mga nangyayaring ito, anong pwedeng gawin ng COMELEC at ng gobyerno para po hindi na maulit ito na ang gagamitin ay personal fund ko naman yun eh? Pagka po kasi, ito po ayaw ko kasi ma-preempt at baka ako'y mapa-inhibit pa dahil siyempre isa ako sa mga boboto. Pero alam niyo po, yung batas natin napakaliwanag. Pinag-usapan na rin po natin ito, Ma'am DJ at Ma'am Maricel. Sabi doon ng batas, natural or juridical person. Ibig sabihin, isang tao, si Ma'am Maricel, si Ma'am DJ ay nagbigay. Hindi naman sinabing dapat ay presidente siya ng kumpanya o hindi presidente ng kumpanya. So ibig sabihin po, natural or juridical, isang korporasyon ay nagbigay. So parang lumalabas po na hindi dinistinguish ng batas kung ikaw ay nagbigay in your private capacity, basta ikaw ay nando sa construction firm na yon. So pwede namin pong ganun ang interpretasyon sapagkat napakalawak po ng pagkaka-define ng batas, natural, tao lang eh. Hindi naman sinabing dapat ikaw ay presidente, hindi presidente ng company or in your private capacity. At number 2, at dito po madaming mahuhuli. O sige po, sabi nyo nagbigay kayo in your private capacity. Tanong, yan po ba ay nakalista sa inyo pong state sa income tax return? Income tax, oo. Sa BIR. Di ba lahat po ng pera na pumapasok sa atin at lumalabas ay nilalagay natin sa income tax return natin. Nakadeclare po yun. Kaya nga po sabi namin, dyan papasok yung coordination natin sa ibang ahensya ng pamahalaan na pwedeng makatulong. O kaya naman sa atin, o kaya tayo naman ay makatulong din sa kanila. Sapagkat ito po, pag nagkataon, tax evasion po yon. O kaya po violation ng income tax law kapag hindi mo na-report na nagbigay ka pala ng donasyon. So, sa madaling salita, under the law, it's clear. Mapapart ka ng corporation or galing sa personal fund mo, basta parte ka ng korporasyon, hindi pwedeng gamitin yung salitang galing sa personal donation because klaro sa batas, yung sinasabi niyo po na natural or juridical. At in fact, sa corporation law, totoo naman po, ang korporasyon ay may separate na identity, personality sa mga official niya. And therefore, the act of the corporation is not the act of the officers. Tama po yun. Pero may exception to the rule. Kapag yung ginawa ng korporasyon ay null and void, illegal, unlawful, yung mismo nagko-connect na hindi dapat makonect ang mga opisyal doon sa kumpanya, pwede nyo po yung putulin. And therefore, pwede nyo habulin yung mga opisyal ng mismong korporasyon because they committed ultra vires act, mga aksyon na illegal, unlawful. Pag po umaamin ng isang contractor halimbawa na siya nagbigay ng donasyon, mapapersonal man or galing sa kanya pong kumpanya, yun po ba pwedeng gamitin ng COMELEC, motu proprio for an investigation or kailangan meron pa po munang maghain ng complaint? Paano po ba yun? Ay hindi na po namin kailangan magkaroon ng paghahain ng complaints ng kahit na sino. Yung ginagawa po namin investigation, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, motu proprio po ito, meaning wala po nagreklamo, walang nag-obliga sa amin. Part po ito ng ating pong duty bilang pinaglalaga ng statement of contributions and expenditure. So kahit po walang complaints kami po yun. Ngayon po, yung may umamin, actually kasama po siya doon sa 31. And therefore, malamang-lamang siya po yung kauna-unahan na makatatanggap ng sulat mula sa amin upang ipaliwanag officially. Although, yung paliwanag sa Kongreso ay pwede na namin kuhanin yon at pwede namin, kasi recorded at saka official yon, may minutes naman doon. Pero mas magandang madinig pa rin natin yung kanyang panig officially sa isang formal
na investigation. So, kayo po'y nakapagpadala na ng sulat dito po kay, banggitin ko na, Chairman, si Mr. Romeo Lubiano ng Center Waste Construction. Since sinasabi ninyo, motu proprio investigation yung sa inyo, no need for complaint. Para po pagpaliwanagin siya, nakapaghain na po kayo ng sulat sa kanya? Maaaring sa Monday po namin ipadala sa kanya yon, dahil sa Monday din namin ipapadala yung sulat natin sa DPWH upang alamin namin ano ang mga kontrata, hindi lamang niya, kung hindi nung 30 pa na naandun sa aming listahan. Para po at least, kasi nga po ayaw kasi namin, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, pa isa-isa. Baka Opo. magalit na yung DPWH. Maganda po isang bagsa. So isang batch muna, 31. Tapos sa susunod, kung meron muling panibagong batch, another request po yan. Para lang po gumalaw na kaagad yung investigation at kung sakali makapag-file na kaagad ng proper case for election offense. So, hindi lang po siya. Lahat po nung 31 or 34 or baka madagdagan pa na listahan ng contractor, sabay-sabay po ang pagpapadala nito sa Lunes. Yung po munang unahin namin, yung may umami na at saka po yung doon sa nasa 31. Pero Chair, magandang umaga po. Sir, I wonder kung paano po yung proseso na sinusunod dito ng COMELEC kasi hindi po biro yung 44,000 candidates na o yung SOSE na isinumiti sa inyo nung 2022 at 42,000 ng 2025. Meron po ba tayong enough resources para isa-isahin yung lahat ng ito? Ang katotohanan, Ma'am Maricel, wala po. 38 lang po yung tao namin sa departamentong iyon na in charge, tapos yung departamentong yan ay hindi pa isang permanent office. Hindi pa po ito officially kinecreate ng pagsang-ayon ng DBM. Pero just the same, dapat po kasi nakatutok na sila sa 2025. Sabi po natin, iwanan niyo muna yung 25. Total, ang prescriptive period niyan, 2030 pa. Dito muna tayo sa 2022. Ganong napakainit po dahil nga merong umamin. So tinaninan po natin yung 2022. At doon natin nakumpirma na madaming ang construction companies ang mga nagbigay ng donasyon. Again, para po maging maliwanag at hindi naman po madungisan yung pangalan ng mga ibang construction firms. Hindi po lahat at porket ikaw ay construction company ay illegal ang iyong donasyon. Lalo pa kung hindi ka naman nangungontrata sa pamahalaan. At in fact po, ang nakalagay naman sa batas, hindi lang po construction companies, kahit po yung mga service contractors ay bawal magbigay ng donasyon o contribution sa ating mga tumatakbo, national man, lokal, o kaya naman tao, o kaya political parties or party list. So yan po naman ang gusto nating liwanagin lang. Maaari hindi sapat ang tao namin, pero just the same, inuna po muna natin yung national candidates, presidente, vice-presidente, senador, party list, at ngayon po ang mga district congressmen naman. Para naman, walang masabi na bakit kami-kami lang, hindi man lang dinadamay ang iba. At pagkatapos nun, isusunod po namin yung mga local candidates naman. Gaano nga po ulit katagal yung prescriptive period, Chair? 5 years po So, kaya po binalikan namin ng 2022 sapagkat 22 plus 5 po, 27, samantalang yung 2025 ay 2030 pa po ang magiging deadline niyan. So ano po yung magiging timeline natin? Kung nakatutok po tayo ngayon sa mga national candidates, kailan po natin masisimulan yung mga nasa local level? Ang sa local po, baka by next week po namin masimulan yon, pero siyempre po gusto muna namin tapusin yung national. Ganun medyo madami-dami rin po yung congressmen. And take note po, ang amin pong ginagawa ay hindi po dahil sa nanalo lang. Kahit po natalo, ay dapat po natin lang kami nabigyan. At the same time, kahit po nag-withdraw ng candidacy, basta nag-withdraw sa panahon ng campaign period, pwede rin po nating tingnan yon. Sapagkat ito nga po ay mga illegal contributions. And take note po, yung binabanggit kong provision ng batas, hindi lang po yan tungkol sa public works, hindi lang po sa service, pati nga po yung mga mining companies, bawal pong magbigay. Yan po yung section 65, section 95 letter B naman yun. Bawal din po yung may mga prangkisa sa ating pong pamahalaan. Binigyan mo ng franchise, halimbawa mag-operate ng transport, mag-operate ng utilities, etc. Bawal din po magbigay ng donasyon sa kahit na kaninong kandidato o kaya political parties. Yan po later on, mas malawak pa namin titingnan sapagkat ibig sabihin, hindi pala lahat ng contribution, donasyon ay legal. So ang nabanggit po ninyo, nasa 31 na mga kontratista, yung palagay po ninyo ay nagbigay ng donasyon. Pero meron na po ba tayong estimate numbers kung gaano kadami yung national candidates na nanalo na pwedeng nakatanggap nitong mga donasyon na to? Although may naririnig na tayong mga pangalan Actually, doon sa 31 po, so far,
lahat po yon ay may mga siguro po mga 4 lang ang hindi nanalo. Halos lahat po doon ay nanalo noong 2022 elections. Para lang po maipakita natin na hindi lang po natin pinili porket nanalo. Kahit po natalo ay kasama po doon sa listahan po natin. Ang pinakamahirap po talagang tingnan doon sa SOSE, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, ay yung pong pagka po pangalan ng korporasyon, napakadaling i-conclude ay Construction Corporation. To kasi very clear eh. ABC Construction Corporation. Very clear na po yun. Wala nang spelling na kailangan po doon. Talagang kasama na kagad sa listahan yon. Sino ang nagbigay, anong pangalan ng representante na nagbigay, magkano ang binigay, at sino ang binigyan. So yun po, maliwanag yun. Ang problema po talaga namin, pagkapangalan ng tao. Sapagkat siyempre kung ang pangalan po ay Maricel Halili na nagbigay, hindi naman namin po alam yon at hindi naman nakalagay doon sa SOSE o doon sa pagtanggap ng mismong donasyon na siya ay presidente ng isang construction corporation. Yun po yung kagandahan doon sa may umamin nung isang araw sa House of Representatives sapagkat kahit pangalan lang niya, yung naan dito sa SOSE, kitang-kita na po kagad yun dahil inamin po niya na siya pala ay mismong may-ari ng isang construction firm. And therefore, solve na po yung problema patungkol sa pag-identify kung siya ay simpleng negosyante o siya ay isang contractor. So kasama na sa listahan si SP Cheese. Kasi umamin na si Lubiano eh. Ganun po ba yan? Yes po. Ma'am DJ, Ma'am Maricel. Kasama po dahil po sa siyempre, yung pong pag-amin din ni SP at the same time, yung pag-amin po ng contractor. Oo. Since nabanggit niyo po kay Maricel na kasama po sa listahan ng tinitignan po ninyo ngayon, si Lubiano, yung may-ari po ng Center Waste, at si Senator Cheese Escudero, hindi lang para sa kanila. In general, etong mga nabigyan po ng donasyon noong 2022, ang tanong din ng mga netizens natin, even ako ito rin yung tanong ko kay Manong Ted kahapon ano po ang posibleng kaharapin nung opisyal na nasa posisyon kapag napatunayan after po ng investigasyon nyo na talagang may ongoing project tapos tinanggap mo yung donation? Yung pong Section 95 ng Omnibus Election Code, ay ang title po niyan, Prohibited Contributions. Ang sabi po ng batas, yung Section 233, 234 ng Omnibus Election Code, yung magba-violate ng Section 95 ay criminal case po yon. Ang amin po ay pang-criminal case. Hindi po ito pang-disqualify o pang-cancel ng candidacy kasi tapos na po ang eleksyon. So ito po yung criminal case na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Ngayon po, kung may iba pang liability para sa ibang batas natin, like for example, sa National Income Tax sa National Internal Revenue Code o kaya naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o sa iba pang ahensya ng pamahalaan, sa kanila na po yan. Basta po sa amin, 1 to 6 years imprisonment ang punishment po dyan. At pag napatunayan at convicted po ng korte, ay may perpetual disqualification to hold public office. Perpetual disqualification. So kung nakaupo po siya ngayon, tapos lumabas po sa investigation nyo, talagang tumanggap halimbawa ang isang opisyal, pwede maalis sa pwesto? Hindi pa po sa ganung punto. Ang mangyayari po, papel po ang aming pong campaign, political finance, ang campaign office, yung in charge ng formal na kaso sa aming pong law department. Yung law department magkakaroon ng tinatawag na preliminary investigation, parang piskalya. At pag napatunayan pong may probable cause, ipapile po ang kaso officially sa isang korte, sa isang regional trial court, dahil ito po'y kasong kriminal. At pagkatapos, pag na-convict at naging final yung conviction, whether doon sa tumanggap o doon sa nagbigay, saka lang po magkakaroon ng perpetual disqualification to hold public office. Meaning, pag tumakbo muli sa susunod. Ngayon po, kapag po sila ay nakaupo, halimbawa local official, ang DILG po ang bahala sa lahat ng administrative na kaso ng pagtatanggal. Kapag po national, depende po sa kanilang opisina, ahensya, o depende po doon sa mismong body kung yan po yung Senado o House of Representatives. So sabi niyo po DILG ang may hawak kasi ang meron lang sa COMELEC under your rules is susunod na tumakbo pagbabawalan na. Pero sa ngayon kung nakaupo, DILG po ang hahawak nito kung kakasuhan para posible pong matanggal yung nasa pwesto. Ganun po ba yun, Chairman? Sa local po yon. Iba po sa national. Sa national po, nakalagay sa ating saligang batas na kapag ang Senado o kaya sa Kongreso, ang may disciplining authority, power to discipline, ay ang mismong Senado o ang mismong Kongreso. Oo.
Oo. Okay. Sir, sabi mo 38 lang yung personnel ninyo na nakatutok dito. I wonder kung kakailanganin nyo ba ng additional personnel para ma-investigate kasi nasa 2022 pa lang tayo. Um, do we have enough budget para madagdagan 'tong mga taong 'to? Nai-imagine ko, pag nakikita ko yung sose, medyo masakit sa ulo, eh. Naku, alam niyo po bang yan alam ni Ma'am Maricel dahil siya ay lagi nakakasaksi pagka nagpapile ng SOSE dati. Yan po ay track na pinafile, lalo na mga political parties sapagkat 10 copies po ng 10 copies yan yung mga SOSE na yan. So isipin niyo na lang po kung gaano kadami mga resibo ang naka-attach sa SOSE ng isang kandidato, magmula sa pagpapagasolina, etc. etc. So medyo makapal po talaga yan. Tama po, wala po kaming ganung resources. Ang problema pa po namin, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, ay dahil nakafocus po ang buong komisyon ngayon sa ating parliamentary election sa Bangsamoro. Sa October 13, talaga po nakafocus kami dyan. At syempre, hindi pa rin po namin tinigil yung paghahanda sa barangay and SK elections. Maaaring ito ay na-reset, kaya lang po hindi na kami tumigil para lang po at least kahit paano hindi na ganun kadami ang gagawin namin pagdating po ng 2026 in preparation para sa November 2026 barangay and SK elections. So kailan po natin target na makumpleto yung ating pag-check dito sa 2022 para makamove doon sa 2025? Siguro po bigyan lang kami ng mga hanggang 3 buwan. Matatapos-tapos po natin yon sapagkat focus lang po muna naman namin yung contributors. Hindi naman kami magpo-focus doon sa mga ibang items ng SOSE. So contributors lang po muna at saka importante maipakita natin sa sambayanan na mayroong mapapailan ng COMELEC ng kaso at makumpleto muna namin kung talaga bang sila ay nangontrata o may kontrata sa pamahalaan. Okay. Sir, kung wala nang related question si Tita Cha dito, ikakambyo ko lang, Chair ha. Makikibalita po ako kung ano na ang update dito po sa Duterte Youth kasi balita ko umapela rin sila. So, paano pong mangyayari? Since wala na silang seats, sino yung kukuha nung natitirang seats sa Congress? Ma'am Maricel, kahapon nabalitaan natin na pumunta sila sa Korte Suprema upang maghain ng petisyon at pahintuin ng COMELEC sa gagawing pagtatanggal ng kanilang 3 nanalo na nominee sa party list election. Ngayon po, ang rule po kasi dito ay ito para maintindihan ng mga kababayan natin at mga taga-suporta rin ng naturang party list at yung mga umaasang maaari sila naman ang makinabang. Base po sa rules ng COMELEC, ang finality ng mga gantong klaseng desisyon kapag kinancel mo ang registration ng isang party list ay 30 araw. Hindi po 5 araw, Ma'am Maricel. And therefore, sa kasalukuyan, hindi pa po kami pwede na magpatupad ng aming desisyon sapagkat hindi pa hinog, hindi pa po sapat ang panahon. Kakailanganin tapusin po yung 30 araw na yon dahil hindi pa executory yung naturang desisyon. In the meantime, ang inyo pong lingkod ay sumulat sa aming law department at yung tinatawag naming supervisory group kahapon na kung saan sinabi natin sa law department, humihingi kami ng opinion ng ating pong law department at saka yung supervisory group, sino ang dapat iproklama kung sakasakali na maging pinal ang desisyon dyan po sa naturang party list at hindi nakakuha ng restraining order. Tataas ba kami doon sa mga naproclaim na o doon kami sa baba, doon sa mga wala pang napoproklama? So maganda po kasi guide yan ng Commission NBank. And therefore, ipinagpaliban namin yung diskusyon na sa halip kahapon, hihintayin muna namin yung ating pong 2 opisina na yon upang magsubiti sa amin ng rekomendasyon. Ganong, Ma'am Maricel at Ma'am DJ, meron naman kaming 30 araw para hintayin kung ano ang magiging aksyon ng Korte Suprema. So na-file na petisyon. Kailan nga po, sir, matatapos yung 30 days? Dahil po nailabas namin yan nung last week, ang 30 days po dyan, kung hindi ako nagkakamali, ay mga September 24 or 25 po ng itong buwan na ito. Okay, so by September 24 po kayo mag-a-announce kung ano yung napagkasunduan na kukuha ng seats. Ilang seats nga po ulit itong pinag-uusapan natin, sir? Yung pong sa Duterte, yung 3 seats po yan, kaya lang po, maaaring makasabay na rin yung isa pang issue po namin. Alam niyo po, ang pinroklama namin, Ma'am Maricel, Ma'am DJ, ay 63 lamang. Base po sa computer namin, ang 63 seats sa House of Representatives ay 19.something% lamang. Ang nakalagay po sa saligang batas natin, ang party list ay dapat shall ang ginamit na word
ng saligang batas be 20% ng komposisyon ng House of Representatives. Nangangahulugan po, yung ipinroklama naming 63 ay hindi sapat na 20%. At sapagkat yung po yung isang tao. Kaya po minarapat namin at ang sabi namin dapat 64. Kaya po kung sakasakali ang magbakante na mapoproklama po ng COMELEC ay 4. 3 doon sa nating party list na nawala sa kanila at yung isa pa pang 64. Kaya po, kasama sa nirefer namin doon sa 2 opisina na binanggit ko kanina, kung sino ba ang dapat iproklama rin namin na pang-64 na seat para po mag-20 something. Hindi na bali lampas ng 20%, walang kulang kasi po ang sabi ng Constitution shall be more, at least 20 or shall be 20% of the total membership ng House of Representatives. So, ibig sabihin, sir, ang pinag-aaralan ngayon, kung may mga nakaupo na sa Kongreso na party list na pwedeng madagdagan pa ng isa pang seat or kung itataas natin yung 3 party list groups na nasa ibaba. Tama po kayo. Ganun Or po. ang mangyayari po ba kasi 4 na po hindi na po 3. Yes, Yung bang yes. 4 pababa tayo o yung 4 ay dapat pataas ang pagbibigay ng COMELEC at pagpoproklama ng mga bagong congressmen. Okay. Sir, isa pa, meron kasing panukala na pag-aralan yung party list law. Ano po ang tingin ninyo dito? Kasi medyo 3 dekada na rin tong party list law natin. So, ang proposal ni Senator Tito Soto, amendahan na natin to. Baka di na napapanahon. Naku, alam niyo po, Ma'am Maricel, kami po ay nagtatalakay lagi ni na Sir Ted at saka ni na Ma'am DJ. Sabi ko nga po, dapat hindi lang amendment, dapat revision, overhaul. Hindi lang po amendment, revision, sapagkat talagang napakadami pong kulang, masisisi at nasisisi ang COMELEC. Pat yung inaccredit kasi yan, dapat hindi yan inaccredit. Wala naman yung tinatawag na marginalized sector o kaya underrepresented. Ang problema po kasi, may mga decision kasi nagsasabi hindi naman kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Tapos may decision, nung unang decision, dapat hindi pupunan yung lahat ng 64 seats halimbawa. Tapos nung huling desisyon, dapat punuan daw. So madami po, napakadaming komplikasyon na dapat examine na po natin. 2 dekada na po yung party list system natin na hindi pa po nare-review muli o kaya nababago na ganung ang dami ng mga panawagan at madami nagiging issue o problema. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano ba dapat ang maging limitasyon nitong party list? Alam niyo po, dapat alamin natin ano ba talaga ang mga sektor ng lipunan natin na talagang marginalized or underrepresented. Kababaihan, kabataan, may yung mga urban poor, farmers, fisher folks, yung ating mga senior citizens, yung ating mga veterans, yung ating mga PWDs. Hindi po ba? So kung halimbawa po Ma'am Maricel at Ma'am DJ, 10 ang na-determine natin na sektor, di dapat pag nag-accredit ang COMELEC o yung mga na-accredit namin so far, i-classify natin sila, anong sektor sila kabilang. And therefore, alamin din natin ilan ang representasyon sa 64 dapat ng bawat sektor, depende sa population, depende sa pangangailangan. So that kung halimbawa po, 20 ang kababaihan na organisasyon, o di sila maglaban-laban doon sa mismong representasyon ng kababaihan na halimbawa 5 ang sinabi natin, at any given time therefore, merong representasyon ang bawat sektor. Halimbawa, veterans, o tatanungin natin ngayon, ang mga veterano ba mayroon pang representasyon sa Kongreso ngayon? Ang tanong, wala. Ang sagot, wala. Bakit po ganun? Dapat sila ay marginalized kasi nga umuunti sila ng umuunti. Samantalang, kung bawat sektor meron tayong nakadefine at alam natin kung ilan, kung merong organisasyon, kahit 2 lang sila o 3, o di sila maglaban-laban doon sa naka-assign na seat para sa sektor na yon. Oo. Chairman, hindi pa natin alam kung ano magiging desisyon ng Supreme Court dito nga po sa inihaing petisyon ng Duterte Youth Party List. Pero kung sakali na hindi na nga po makaupo itong Duterte Youth sa Kongreso, na alam naman natin, ang laki din ng boto na kanilang nakuha, pangalawa po sila nitong nakaraang eleksyon, anong party list group po yung posibleng makinabang dito para mapunan yung sinasabi nyo kanina na dapat ay 20% yung kabuuan? Pwede na po ba naming malaman yon kung sinong party list ba iyan? Ay kahapon po may nagpunta rito sa COMELEC, nandun po sila sa harapan, sabi po nung Gabriela, dapat daw po sila dahil mukhang sila po yung nandun sa ilalim na kung sakali makikinabang. At sabi rin po, isa pa yung abono daw po, o kaya naman po ang probinsyano rin, o kaya naman daw po, meron din po yung pang-4 daw po, sinasabi ay
yun daw pong murang kuryente, party list. Doon naman po sa mga nasa taas, may nagsasabing dapat daw po si 4-piece ay meron pang additional na seat din dahil nakadalawa lamang sila, may point something pa rin daw po sila. At saka yung mga nasa ilalim po ng 4-piece na party list. So, yan po ang talagang maliwanag na pwede daw pong makinabang. Kaya lang, at this point, Ma'am DJ at Ma'am Maricel, wala po kami kino-confirm pa kung sino talaga may kinabang sapagkat talaga pong magandang mapag-aralang mabuti para hindi po tayo magkamali. Oo, pero based on the guidelines, sino dapat? Nung pong kaso ng Anwaray versus Comelec, yung kaso na kinansela namin, yung pong mismong Anwaray party list sapagkat may serious violation noong sila ay nakaupo, ang pinaupo po ng Comelec ay yung sumunod na kahulihan. Kung natatandaan niyo po, pinroklama ng Comelec yung Akbayan Party List nung nakaraang Congress, ang 19th Congress. Ganun wala po silang nakuhang seat at hindi sila originally naproklama. So dito sa nakaraang eleksyon, sino po yung nasa dulo? Ay, nasa dulo po yung Gabriela Party List, tapos sumunod po sa Gabriela, sa baba ay yung pong Abono Party List, pagkatapos yung pong sumunod naman, yung ang Provinciano Party List, tapos sumunod naman, kung kamali po, yun naman pong Burang Kuryente Party List and so on and so forth. So, yung mga parang po, yun po yung parang mangyayari, Chairman, magiging ganon ang desisyon kung sakali tagi-isang seats po yung mga nabanggit nyo? Susundan lang ng... Ayaw po muna natin sabihin, Ma'am DJ, sapagkat nga po ayaw ko i-preempt din yung aming po nag-aaral na departamento, yung Law Department. Kaya po kahapon, kaagad tayong sumulat sa kanila upang mapag-aralan, balansin, tingnan yung legalidad. Kasi ayaw po namin pag dinala kami sa Supreme Court later, ay i-reverse kami ng Korte Suprema sa bagay na yan. Opo, tsaka wala pa namang final decision ng COMELEC. Ang sinasabi din ng Duterte Youth, sila ay naniniwala na sila po ay kakatigan ng Korte Suprema. Pero para lang doon sa mga hindi na maalala kung ano nga ba yung naging dahilan po ng COMELEC, this is COMELEC Second Division nung June 18 para po i-cancel yung registration ng Duterte Youth. Ano po ulit yung dahilan ninyo, Chairman, or ng COMELEC Second Division? Sabi po ng Second Division na kinatigan ng NBank, hindi daw po nagkaroon ng hearing, which is a mandatory requirement, nung sila ay magpa-accredit. At number 2, wala daw pong publication. Alam na alam po ng lahat na nag-a-apply sa COMELEC ng mga petisyon, nagpapail ng petisyon para ma-accredit na dapat po sila, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, ay magpa-publish sa mga newspapers of general circulation. At yung po ang kauna-unang hinahanap kapag ka nagpatawag ng hearing. So yung dalawang requirements daw po yan ay wala doon sa naturang party list and therefore hindi daw po sila dapat na-accredit. Opo, okay po. Chairman, dahil kasama ka na rin namin, sulitin ko na yung umaga mo, Chairman. Puntahan ko lang po itong BARM elections natin. Sa pinakahuling balita, ang sinasabi po, fully on track pa rin po yung plano ninyo na matapos po yung deployment ng lahat ng election materials po na gagamitin sa September 30 or by September 30, lahat ng election materials okay na. Tama po ba ito, Chairman? Tama po, Ma'am DJ, Ma'am Maricel. In fact, kahapon po, natapos na po namin ang pag-imprenta ng lahat ng 2.3 million na balota na gagamitin sa Bangsamoro. Ngayon po, ongoing yung verification ng mga balota natin, kung may mga defects, good ballots ba yan or bad ballots. By September 16 po, sisimula na po namin yung pagdideploy ng lahat ng mga kagamitan sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro, and therefore dapat po by September 30, nasa mga kamay na yan ng mga local COMELEC, kung hindi man sa mga local treasurer kasama yung mismo mga balota. Dahil ilang araw bago mag-election sa October 13, kami po ay magkakaroon ng tinatawag na final testing and sealing. Pabobotohin namin sa lahat ng presinto, yung kulang-kulang na mahigit 3,500 na presinto sa buong Bangsamoro, pabobotohin namin ang tig-10 na mga botante, mga teachers na mag-serve upang alamin talaga bang bumibilang ng tama ang mga makina at nagtatransmit ba ng tama yung mga transmission devices po namin. So on track po tayo sa lahat ng preparations para po sa Bangsamoro. Oo. Chairman, since first time ito, ano yung pinaka-challenge po na kinakaharap ng COMELEC dito? Naku, ang dami pong legalidad at saka issue. Dalawang bagay yung binanggit ko, Ma'am DJ, nung tayo huli nagkapanayam. Number 1, 73 ba or 80? Kasi nga po, tagal na po namin nananalangin at saka nagre-request na baka pwedeng i-reapportion yung 7 na seats originally ng Sulu. Hindi po kaagad na aksyonan kung kailan po kami nagdesisyon na mag-proceed sa 73
Tsaka naman po kinabukasan naglabas ng batas na gawing 80 and therefore yung 7 ay nagke-create ng panibagong distrito. Sabi po namin, hindi na po namin kaya sapagkat magre-reconfigure tayo, babaguhin yung sistema, aabutin po ng mga October 20 hanggang October 30 para ma-distribute pa natin yung gamit. So nag-proceed po kami sa 73. At number 2 na issue malaki ay yung issue ng none of the above. Sapagkat Ma'am Maricel, meron po silang bagong feature sa balota na kung saan, kauna-una ang pagkakataon, yung balota ay lalagyan na ng none of the above. 6 ang kandidato halimbawa sa district. Ang pang-7 po nun, none of the above. 7 ang kandidato sa political parties. Ang pang-8 po nun, none of the above. Ang tanong, si none of the above ba ay kandidato? Paano kung nanalo si none of the above doon sa district? Ang tanong, sino po proklama namin yung bang number 2? Oo nga. Doon sa none of the above o doon sa political parties, paano kung si none of the above nakakuha rin ng mataas na porsyento? Proklama rin ba namin siya? Ganun hindi naman siya tao o ganun hindi naman din siya partido. Ano ang treatment dapat ni COMELEC sa none of the above? Wala nakalagay sa debate. Wala po kaming guidance doon at mukhang mapipilitan kami later na magdesisyon how do we treat none of the above for this election. Oo, pero sabi nga, let's cross the bridge when we get there. Kung manalo man si none of the above. Oo nga po. Oo nga, ano? Ang Maricel, gagawan po namin ng desisyon yan dahil hindi po pwedeng dumating ang araw ng eleksyon nang walang guidance sa mga kababayan natin kung ano ang treatment of the above. Oo. Last na lang po, Chairman, baka may mga nakikinig po sa atin dyan sa area na iyan, sa BARM. Gaano po kaimportante yung paglahok ng mga kababayan natin dyan for the upcoming elections? Ang halalan po sa Bangsamoro ay kahuli-hulihang pinaka-importanting pangako sa kapayapaan. At matagal na po yung ipinaglaban. Kung kaya naman pag pinaglaban, kinakailangan mapanindigan natin at kinakailangan tayo magpa-participate. Ang parlamento, bagamat hindi ito yung katulad ng atin dito sa nasyonal, ay kinakailangan marespeto natin sapagkat yan, ayon sa mga kababayan nating Moro, ang nararapat sa kanila. Hindi po sapat na tayo ay magpa-participate. Boboto po tayo ng tama. Pagdating po sa araw ng election sa October 13, ito po'y para sa inyong kinabukasan upang matigil na ang mga karahasan, kaguluhan at pagkakawatak-watak sa Bangsamoro. Maraming salamat po sa oras. As always, syempre Chairman, COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!